sarap ng ngiti ni Ding. Nang mamataan nito si Stephanie, napapasok ng restaurant. Nangingislap ang mga mata nito nang salubungin ng dalaga. Kabaligtaran naman, ang nararamdaman ni Stephanie ng mga sandaling iyon. Hindi may pinta ang mukha niya sa inis sa lalaki. Hi! Masiglang bati ni Ding. Inarapan niya ito, ngunit ngiti lang ang isinagot ni Ding. Hinagod ito ng humahangang tingin ang kanyang kabuuan. Pwede ba? Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. Paangil niyang sabi at muling umirap. Napapahiyang napakamot sa ulo ang binata. Inakay siya nito patungo sa mesa. Tahimik siyang sumunod sa lalaki. Ipinaghilas siya nito ng upuan. Salamat, aniya. Hindi pa rin ngumingiti. Nang makaupo siya, ay naupo sa kanyang tapat ang binata at kinambata ng waiter. Anong gusto mo? Masuyong tanong ni Ding. Walang kimong tinignan niya ang menu book at pagkatapos ay nag-order. Ba't ka na naman nakasimangot? Ngumiti ka naman. Baka sabihin ng mga tao ayaw mo sa akin. Simpatikong sabi ni Ding nang makalayo ang waiter. Binigyan ito ng sarkastikong ngiti at pagkatapos ay nakairap na ibinaling sa ibang direksyon ng tingin. Magmula nang dumating ako ay hindi ko pa nakikita ang iyong ngiti. Baka naman, pwede mo akong pagbigyan ng kahit ngayon lang. Ang kulit mo rin, no? No. Ano ang pakialam mo kung ayaw kong ngumiti? Nagtitimping tura ng dalaga. Amused na napangiti si Ding. Hindi pa rin kasi nawawala ang childish expression ng mukha ni Stephanie sa tuwing nagtataray ang dalaga. She was the same old Stephanie he had loved and adored. Iniisip ng binata kung iyakan pa rin ba ang kababata niya hanggang sa mga sandaling iyon. Ano bang ngiti-ngiti mo riyan? Nandidilat ang sita ng dalaga. Wala naman. Tatawa-tawang sabi ni Ding. Ibinaling nito sa ibang direksyon ang paningin. Throughout the dinner, ay patingin-tingin si Ding kay Stephanie. Panay naman ang irap niya sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga paningin. Pero sa kabila ng panggigigil niya, sa kinaiinis ang kababata, ay hindi pa rin maiwasang pag-aralan niya ito. Aminado siyang malaki na ang pinagbago ni Ding. Kahit mabigat ang loob niya dito, ay normal pa rin naman siyang babae na marunong tumingin at humanga sa opposite sex. Kung noon ay patpatin si Ding, ngayon ay isa na itong hunk. Mahusay na magdala ng damit at gwapo sa tunay na kahulugan ng salita. Tiyak na maraming babae na sa Venezuela ang pinaluhan nito. Napasibangot si Stephanie sa isiping iyon. Ano naman sa kanya kung marami na ang babaeng pinaluhan nito? Wala siyang pakialam. Magbilang man ito ng maraming nobya. But in fairness, talagang gwapo ito. Kahit at sinong babae ay makikita ang katotohanan iyon. You're looking at me. May dumi ba ako sa mukha? Amused na po na ni Ding sa kanya maya-maya. Hindi napigilan ni Stephanie ang pamumula na magkabilang pisngi. Pero sa halip na magsalita, ay inirapan lamang niya ito. Alam mo, isa yung mga pag-irap-irap mo sa mga bagay na na-miss ko habang nasa Venezuela ako. Pangiti-ngiting wika ni Ding. Kapag umiirap ka, kasi lalo kang gumaganda. Pwede ba? Huwag mo na nga akong bulahin. Ingus siya. Matagal ko nang alam na maganda ako. Ako, what can you say about me? Hindi ka ba nagkagwapuhan sa akin? The nerve. Sa totoo lang hindi. Sarkastikong wika ni Stephanie. Para sa akin, ikaw pa rin ang dating Ding na nakilala ko. Brute, pangit, at mahilig magpaiyak ng mga babae. Aray ko, hanggang ngayon ba naman, ay hindi mo pa rin nakakalimutan ang lahat? Nakangiwing wika ng binata. Hindi, at para sabihin ko sa'yo, hindi ko kailanman makakalimutan ang mga ginawa mo sa akin noon. I hate you. And I love you. Mahinang sambit Ding sa seryosong anyo. Patda si Stephanie. Hindi siya makahuma. It's what I was trying to say, Steph. But you wouldn't give me the chance. Sumikdo ang dibdib ni Stephanie. Hindi siya nakapangusap.
Pakiramdam niya ay nalalaki ang kanyang ulo. Ni minsan ay hindi sumagi sa isipan niya na iyon ang gustong sabihin sa kanya ni Ding. Kaya siya nito gusto makausap. She was caught off guard. Wala sa sarili. Napatayo sa kinuupuan ng dalaga. Steph. Walang kibos yan tumalikod at nagmamadaling tinungo ang pinto. Halos takbuhin ni Stephanie ang kadaroroonan ng kanyang sasakyan. Pero dahil sa kanyang pagkataranta, ay hindi na may pasok-pasok ang susi sa pinto. Stephanie, sandali! Tawag ni Ding sa kanya sa himig na nakikiusap. Palapit ito sa kanya. Lalong pinalamigan ng kamay si Stephanie. Hindi niya alam ang gagawin. Parang gusto niyang tumakbo at tumakas. Pero bakit? Ano ba ang kanyang ikinatatakot? Nakalapit na si Ding sa kanya. Steph, huwag kang munang umalis. Please. Iniiwas niya ang tingin sa sumasabong mga mata ng lalaki. Go away from me, Ding. Leave me alone. But why? Steph, kalimutan na natin ang lahat. Let's start all over again. Muli niyang sinalubong ang mga mata nito. No way, Ding. Minsan mo lang akong pinaiyak. Kaya hindi malabong gawin mo ulit yun sa akin. You're ruthless. Steph, hindi yan totoo. Kung pinaiyak man kita noon, dala lamang iyon ang kabataan natin. Iba na ngayon. Malalaki na tayo. Hindi mo ba pwedeng kalimutan ang lahat? No, Ding. Hindi ko maaaring kalimutan ang mga ginawa mo sa akin noon. Ilang beses mo akong pinaiyak. Sinaktan. Maaaring bata pa ako noon. Pero hindi pa rin nawawala ang mga sama ng loob na ibinigay mo sa akin. Aniya, sa garalgal na tinig. Stephanie, nahihirapang sambit ni Ding sa kanyang pangalan. I hate you, sabi niya na hindi mapigilan ang pagpatak ng luha. At kung inaakala mo ang mga sinasabi mo ay makatutulong para magbago ang damdamin ko sa iyo, then think again. Kahit anong kasinungalingan pa ang sabihin mo, ay hindi na magbabago ang pagtingin ko sa iyo. Gumuhit sa anyo ni Ding ang sakit. Napayuko ito at ang mali magtaas ang tingin ng binata ay namumula na ang mga mata. I'm sorry. Tanging nasabi nito. Waring pinipigil lamang na tuluyang mapaiyak. You should be, Ding. Steph, wala na ba talaga akong magagawa para mapatawad mo ako? Umiling siya. Please, leave me alone. Pinagbigyan na kita sa kahilingan mo, kaya ako naman pagbigyan mo ngayon. Go away. Sa wakas ay nabuksan din ang pintuan. Halos maiyak si Ding habang inahati ng tanaw ang papalayong sasakyan. Batid nito, yun ang huli nilang pag-uusap. Hindi maunawaan ni Stephanie kung bakit siya umiiyak. Nasasaktan din ba siya kaya siya lumuluha? Pero bakit? Ano ang kanyang dahilan para masaktan? Hindi ba dapat pa nga matuwa siya? Dahil pamukha na niya kay Ding kung gaano kalaki ang galit niya dito. Hindi ba dapat pa nga siya magsaya ngayon? Dahil kahit paano ay nakaganti na rin siya dito. Hindi na maintindihan ng sarili. Hindi na alam kung ano talaga ang kanyang nararamdaman. Walang nakakita sa kanyang pagdating sa bahay. Kaya dumiretso siya sa kanyang silid at doon ay pinagpatuloy ang pag-iyak. Pagising niya kinabukasan ay lumumugto na ang kanyang mga mata. Kaya hindi siya pumasok. Nagdahilan na lamang siya masakit ang kanyang ngipin kagabi, kaya siya umiyak. Walang nakakaalam sa pakikipagkita niya kay Ding. Sino man sa kanyang mga pinsan, maging ang kanyang mama at papa. At wala siyang balak na sabihin iyon kahit ng kailan. Ang mabuti pa magkabunot ka na lang ng ngipin bago pa iyan lumala. Wika ng Senyorita Rebecca. Iyon din ang iniisip ko, ma. Sang-ayon na lamang niya. Pero bukas na lang siguro. Tamad akong umalis ngayon. Si Gabriel nga pala, ma. Pumasok na ba? Kanina pa. Sumabay na sa iyong papa. Nagsarado ang kanyang kotse. Tumawag nga pala si Ding ngayong umaga. Pero natutulog ka pa. Naging mailap ang kanyang mga mata. Bakit naman daw?
Kunwari ay kulang sa interes niyang tanong. Napailing si Senyorita Rebecca. Ikaw talagang bata ka. Kawawa naman ang kinakapatid mong iyon. Nang dahil siguro sa pambabaliwala mo sa kanya. Kaya hayon, babalik na lamang daw sa Venezuela. Tumawag lang para magpaalam. Wika ng ginang. Sa tinig na puno ng panghihinayang. Bahagyang natigilan si Stephanie sa narinig. Kailan daw siya aalis? Kumakabog ang kanyang dibdib sa kanyang tanong. Ang sabi, bukas na raw ng umaga ang alis niya. Hindi mo na ba talaga mapapatawad, iha? Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Stephanie. Simula pa kagabi, ay nalilito na siya sa kanyang damdamin. Biglang-bigla ay nagkaroon siya ng pagdadalawang isip. Sa kanyang galit kay Ding. I tried, ma. Pero talagang masama ang loob ko sa kanya. Believe me, ma. Sinusubukan ko. Pero talagang nahihirapan akong kalimutan ang lahat. Pero iha, ang lahat ay nakalipas na. Humihingi na ng tawad sa'yo si Ding. Alam kong si Tila bata ang kinakapatid mo. Pero noon pa iyon. Dala lamang iyon ng kabataan. Sinasabi ko rin iyan sa aking sarili. Ma, but it's not that easy. Kung ilang beses na akong pinaiyak at hindi ang mga ayon madaling kalimutan. Muling napailing si Senyorita Rebecca. Nanghihinayang ako sa batang yon. Ang akala ko pa naman ay magiging magbalae. Napamulagat si Stephanie. Mama, sinasabi ko lang ang totoo. Boto ako sa kanya para sa'yo. Wala naman sigurong masama sa sinabi ko. Napapantastikuhang napailing-iling na lamang si Stephanie. Hindi niya alam kung paano napunta doon ang kanilang usapan. Pero bigla siyang nakadama ng pagkaasiwa at kakaibang kaba. At sino ang gusto mo, Aber? Nandidilat ang mga matang sabi ni Senyorita Rebecca nang makita ang reaksyon ng anak. Huwag mong sabihin ang Kenny na iyon, ang gusto mo. Hindi ako makakapayag na maging miyembro ng ating pamilya ang lalaking iyon. Of course not. Over my dead body. Natatawa niyang tanggi. Ma, wala rin akong gusto kay Kenny. Pinukol ni Senyorita Rebecca nang nagdududang tingin ang anak. Ma, nagsasabi ako ng totoo. Wala talaga akong gusto kay Kenny. Inarapan na lang naman siya ng kanyang mama, kaya lalo siyang natawa. Parang batang kanagat-kagat niya ang hinlalaki. Pero sa tagong bahagi ng kanyang isip, ay naalaala niya si Ding. Aalis na nga kaya ang binata. Bakit para yatang may bahagi sa kanya ang tumututol sa isiping iyon? Pagpasok niya kinabukasan, ay katakot-takot na panunumbat ang inabot ni Stephanie sa kanyang mga pinsan, lalo na kay Allison at Courtney. Pwede? Hindi ko kasalanan kung nag-resign man ang lalaking iyon. Inis niya ang depensa. Desisyon niya iyon, kaya wala akong dapat panagutan. Pero kung pinatawad mo siya, hindi na siya aalis, sabi ni Allison. Hindi ka ba naaawa sa kanya? At bakit naman ako maaawa sa kanya, Aber? Bagay lang yun sa kanya. Kung tutuusin, ay kulang pang ang kabayaran iyon sa mga sama ng loob na ibinigay niya sa akin. Mataray niyang pahayag. Alam mo, Ate Steph, you're confusing. Hindi ko alam kung sensitive ka nga ba or insensitive. Ang tigas ng loob mo. Napailing-iling na sabi ni Sige. Siguro dapat na naming palitan ng tawag sa'yo. Sa halip na Lady Marmalade, ay Miss Insensitive na. Pang-aasar pa ni Ali. Right, sang-ayon ni Sige. Kahit paano, ay parang gusto na rin pagsisihan ni Stephanie ang naging pagtrato niya kay Ding. Magkaganon man, pinipilit pa rin niyang pangibabawin ang inis para sa lalaki. Sinisikap niyang itanim sa kanyang isip na tama lang ang kanyang ginawa. Subalit ang lumipas sa 2 araw ay sadya naging mahirap para sa kanya. Kahit ayaw niya, ay may mga sandali, bigla na lamang yung naiisip si Ding. At sa tuwing tatangkain niya itong imagilit sa kanyang isipan, ay nahihirapan siya. Nalaala niya ang matitiim nitong mga mata, na sa tuwing tumititig sa kanya ay para bang siya na ang pinakamagandang babae sa mundo. Nalaala niya ang mga labi nitong lagi nakangiti,
kahit pa tinatarayan niya. At ang maliit na hati sa gitna ng panga nito na mas lalong napagwapo dito. His face is haunting her at hindi niya inaasahan iyon. At dahil dito, ay mas lalo siyang nainis, hindi lang kay Ding, kundi sa kanyang sarili. Dahil sa kabila ng galit niya dito, napansin pa rin niya ang mga katangian nito. Lahat ng paraan para mawaglit ang binata sa kanyang isipan ay sinubukan na niya. Pero sadyang naiinis ito. Kung ilang beses na niya itong pinatay sa kanyang imahinasyon, pero hindi pa rin ito nawala sa kanyang alaala. Kahit malayo na ito, ay nagagawa pa rin ni Senny itong papagsiklabin. Mangiyak-ngiyak na siya sa sobrang inis. Sadya nga bang isinilang si Ding para inisin siya lagi at paiyakin. I hate you, Ding. Sana hindi na lamang tayo nagkitang muli. Napatingin ng lahat ng nasa conference room na marinig ang tinig ni Stephanie. Hoy, Steph, may sinasabi ka ba? Kunot noong tanong ni Rohan. Pakiramdam ni Stephanie ay umakit lahat ang dugo niya sa ulo na ma-realize na nagsalita siya ng malakas. Halos lahat ng paningin ay nakatuon sa kanya. Ha? May sinabi ba ako? Pagmamaang-maangan na lang niya. Oh! Tatawa-tawang wika ni Gabriel kasi niyang katabi sa upuan. You were muttering something, Ate Steph. At kung di ako nagkakamali, I heard Ding's name. Himbig na nunod yung sabi nito. Namilog ang mga mata ni Ali sa narinig. Wow, is that so, Gabi? Padarag na tumayo si Stephanie sa kanyang kinuupuan at walang lingon likod na tinungo ang pinto. Hiyang-hiya siya sa kanyang inasta. Hindi na niya napansin ang pagtawag ni Rohan at Bianca. Halos, takbuhin na niya ang elevator